Hinahamon ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka dito bukas, otherwise duwag ka. Grabe, breaking news mga ka-Duterte sulid. Raffy Tulfo, diretsahang hinahamon si SP. Senator Alan Cayetano mga idol. Dahil dito sa mga nangyayaring hindi pagsipot sa Senado. Siguro pakiramdam ni Raffy at itong brothers ay parang binuboykot sila. Naku po mga idol, hindi yata alam ni Tolpo kung ano ang ginawa nila nung una, di ba? Parang hindi naman sila ang unang may gawa niyan. At saka una-una pa, alam naman natin ang nangyayari dyan sa Senado pati patungkol ito kay Senator Jinggoy Estrada. Na alam natin ngayon, na-detain na siya ngayon, nasa BGMP na siya. Ay naku po, Raffy Tulfo kasi ito, yung hinahamon mo ngayon ay isang abogado. Samantalang ikaw, content creator. Ewan ko lang, pagdating sa mga usaping corruption, tahimik naman kayo. Di ba? Ngayon, alam kasi natin na itong majority block ay 2 araw na hindi pumasok mga ka-Duterte. Masama yata ang loob ni Raffy Tulfo kasi pakiramdam niya nagtatrabaho sila para sa bayan. Ay nako po, usapang idol. Kung taong bayan lang ang pinagtatanggol ni SP Alan Cayetano ay isa ring tao. Si Senador Jinggoy. Kasi ganito kasi yan, ang nangyayari dyan, yung tension ng dalawang magkabilang partido, alam kasi natin na itong majority ngayon ay medyo dihado. Mga ka-Duterte. Di ba? Ngayon, sa side naman ng mga minority, siguro gusto nilang umpisahan na itong mga session ngayon dyan sa Senado. Medyo hindi nga nagkakaunawaan sila. Ang tanong kasi, bakit ganito ang nangyayari? Bakit sa majority, halos lahat sila may kaso? Samantalang dito sa minority, wala kang makikita may kaso dyan. Tapos pagdating sa korupsyon na usapin noon ha, ang tatahimik nyo. Di ba? Ngayon, ang taga-majority lang ang malakas maglob, lalo na yan sila Robin Padilla, sila Bato, di ba? Ito si Cayetano, si Marcoleta, yan ay taga-majority yan. Ay, nako po. Yung paghahamon mo, baka sagutin. Ito, mga ka-Duterte, merong panayam ngayon sa hamon ni Raffy Tulfo Brothers. Itong sinasabi niyang pumunta ka dito kung matapang ka. Ay, ngayon, panoorin natin tong salaysay ni SP Senator Alan Cayetano kung ano yung resback niya patungkol dito sa sinabi ni Raffy Tulfo, mga ka-Duterte. Panoorin natin. Ito ay kuha lang ngayon. Pagkahamon niya, maya-maya, may video na kaagad dito si Senator Alan Cayetano. Mukhang gigil din to na sa pahamon niya. Alam naman to, palaban to si SP mga idol. Iba ang Duterte. Pag hinamon mo, hindi ka kakantihan yan. Talaga namang pag nasa matuwid, ay lalo na to, abogado to, mga ka-Duterte. Yung isa, abog lang. Tingnan natin to ngayon kasi medyo nakakabahala lang to sa part ng mga majority block kasi halos sila dyan may mga kaso. May usap-usapan talaga dyan na marami ding gustong i-recruit itong mga taga-minority. Pero bago ang lahat, pakinggan muna natin tong salaysay ni Alan Cayetano mga ka-Duterte. It's not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. Siguro that's one reason why gigil na gigil ang magkapatid na Senator Tulfo na aside from the committees, aside from yung pagiging malapit sa Malacanang, let me address that. Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpakita sa session hall ay ako. Wait lang mga ka-Duterte ha. Sa umpisa pa lang, hindi to entertainment, sabi ni Senator Alan Cayetano. Di ba? Hindi to nasa content creator ka na akala mo. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo,
itong dalawang brothers, bagay talaga sila doon sa content nila kasi atapang talaga sila doon. Alam na alam niyan ni Alan, Senator Alan Cayetano. Bagay sila doon. Yung paghahamon-hamon niya, abogado yun eh. Abogado, alam niyang ginagawa niya, mga idol. Alam ni Senator Alan Cayetano yan. Kasi ngayon, ang labanan ang nangyayari kasi dito, nagkakaroon sila ng tensyon sa pagitan ng bawat minority at saka itong majority. Ang masaklap lang talaga, dihado lang tong majority ngayon sa mga nangyayari. Kita nyo kay Jinggoy, sunod-sunod na yan. Di ba? Ngayon, malakas ang loob nitong mga minority magsalita kasi alam nila mismo, right time natin to, chance natin to para magsalita ng mga ganitong bagay. Oh, di ba? Ganun lang yun. O, pakinggan po na natin tong tapusin natin to. Duwag. Ang kaduwagan po ay nag-uugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidlat, hintayin mo kung mawala kidlat. Kasi it's not a matter of tapang, magtatanim ka nga, tamaan ka naman ng kidlat, di ba? So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipagtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati tayong mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi iduwag. Para ko rin sinabi, halimbawa, Senator, ikaw, maging independent ka, kung hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi... Yun yung may punto rin naman to si Senator Alan Cayetano. Kasi ang mga nangyayari kasi ngayon mga idol, medyo marami silang na ito, mga nangyayaring di maganda sa umpisa pa lang, 'di ba? Nandyan si Bato, pumasok, nakakustody si Bato sa Senado. Talaga itong mga taga-NBI pilit na gustong pumasok. 'Di ba? Nakita nyo, nagkaroon ng putukan, nagkaroon ng mga tensyon, nagkainitan, hanggang sa nagkaroon ng itong mga kaso. Nasuspindi yung Sergeant at Arms, 'di ba? Tapos si Bato pinaghahanap ng taga NBI at saka itong CIDG. Walang jurisdiction, 'di ba? Sa mga nangyari pala, ito sa umpisa pa lang, ang sinasabi niya, mag-ingat tayo, huwag tayo padalos-dalos. Ganun lang yung gusto niya mangyari. Kasi alam niya mismo, ngayon kasi, nagkaroon ng mga parang, bawat parang nagkakaroon sila ng labanan. Nakikita, alam na, hindi naman tayo, kita nyo naman halos lahat ng araw-araw balita ay talagang laman ng itong mga majority. Wala pa yan. 'Di ba? Sa umpisa pa lang, sinabi lang ni Ombudsman Boyeng Rimulya na magkakaroon ito ng kaso si Senator Jinggoy patungkol sa flood control. Yan, umpisa na yun. Tuloy-tuloy. NBI, mga putukan, tas kaso na naman dito. Kay Bato, si Robin Padilla. Kaya medyo, kung napapansin mo, tahimik muna sila ngayon. Nag-iingat sila. Wala silang masyadong mga salaysay patungkol sa mga ganyan. 'Di ba? Ngayon, porket may mga ganitong pagkakataon, tapos itong taga-minority, ay pakiramdam nila na ito na yung right time natin. Tayo, magsalita tayo para sa kanila. Nandito tayo para magtrabaho, hindi yung mga drama-drama, kumbaga, sabi nila. Bakit? Sa panahon ngayon, pakiramdam nila, ganun-ganun lang. Sa majority, sila napupolitika. Di ba? Kita naman yung mga idol. Obvious na napupolitika sila. Di ba? Napolitika sila kasi alam naman kasi natin, ayan, solid Duterte talaga sila. Hindi naman totally as in solid na Duterte. I mean, siguro nakita lang nila na bakit ganito.
'Di ba? Instead na flood control ang pag-uusapan, bakit puro Duterte? At alam naman nila malinis si Inday. 'Di ba? Alam nga, imposibleng hindi nila alam na yung taga-minority. Talagang ayaw lang nilang ibalik ang Duterte. Yun lang yun. Imposibleng hindi nila alam yun kung yung mga nangyayari. Plastikan na lang yan sila. O talagang sumasabay lang sila sa bangka ngayon. Kung ano yung mga nangyayari. O, balitang-balita pa ngayon sa Kongreso. Ito si Kiko Bargasa. Wala na. Nagkaroon siya ng ethic parang di naman tanggalin. Ganun yun. Alam naman natin si Kiko. So baka isunod yan si Libeste. Lahat ng medyo kontra ka pagdating sa corruption, kung gusto mong bubuksan yung tong usapin ng corruption, ikaw ay magkakaroon ka talaga ng 'di ba? Kiko, umpisa ni Kiko, pinagsasabi lang niya itong mga nangyayaring mga crocodile diyan, mga buhaya diyan sa Kongreso. Binigyan siya ng ultimatum. Ganito ang labanan ngayon kasi parang nangyayari masa versus ganito. Kaya nagbibigay siya ng example si Senate President Alan Cayetano kung sa giyera at saka sa pagtatanim, mga ganun ba? Mag-ingat, huwag kang padalos-dalos kasi ganito ang nangyayari ngayon. Ito yung nangyayari. Kaya sila, ngayon kahit nga si Alan Cayetano, pwede siyang gawa ng istorya eh. Pwede siyang gawa ng istorya dyan. Matanggal lang siya. O, di ba? Ganun din yun eh. O, kaya, ituloy nga natin to. Meron pa eh. Hindi ka lang Tulfo at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, at sinumbong ko na kayo kay Tulfo eh. Di ba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. Oh, di ba? Kung meron naman kayong matapang na boses, gamitin nyo sa tamang bansa, tamang pananalita at saka sa bayan. Huwag yung pakiramdam nila kasi napupolitika nga sila. At saka hindi mo pwedeng ganyan mga idol. Senador ka. Hindi mo ka pwedeng parang nangahamon ka. Which is parang ang respeto mo nun, wala na. Parang wala kang respeto. Kung tutuusin, si Cayetano matagal ng senador. Si yan, dalawang brothers, ngayon lang yan eh. Itong term na, itong pagpanahon ni Bangag. Yan, yan sila. Nanalo yan sila. Binoto talaga natin, tayong mga nanonood ng YouTube, ng content nila. Kasi nakita natin kung akala mo, atapang talaga. Oh, kita mo, mga iba-ibang ahensya, pag nasa mga korupsyon, mga illegal, talagang aksyon, grabe, away asawa, away ng mga kabit, talagang nandyan sila. Pero ngayon, itong nangyayaring administrasyon na nakawan dyan sa loob, wala kang maririnig dyan nila. Wala kang maririnig. Nakatakip ang bibig. Katakip ang bibig nila. Itong dalawang brothers, di ba obvious naman. Kita mo yung content nila, buksan, halos, wala na. Ako, nawala na nga ako ng gana. Wala lang pala to. Content lang pala tong nito. Nanalo yan sila sa ganun, YouTube, kasi ang content nila, ay akala mo para sa bayan. Masa. Para kalaban nila, itong mga kalabang masasamang kumbaga sila itong mga mabubuti. Diba? Yan, totoo yun eh. O, ngayon, dito natin makita kung hanggang saan yung nila. Kung yung pagka-loyalty. Diba? Kung ikaw ba'y talagang malinis at walang bahid na kung kaya mong ipagtanggol at mayroon kang paninindigan para sa bayan at sa sarili mo. O, anong nangyari? Wala. Diba? Ang Duterte hindi. O, kahit anong batikos mo dyan, kahit anong paninira mo dyan, kahit ibenta pa nila yung mga alok-alokin mo pa sila ng ganito, hindi mo sila mabibenta at hindi mo mababayaran ng maleta yan. Kasi, taong bayan at may puso. Duterte talaga. Cayetano, alam naman natin, naging tandem to ni Tatay Digong noon.
Talagang malapit siya kahit nakita niya kasi ang tunay na pamumuno at sistema. Marami diyan. Si Attorney Guanzon, ganun din yun, dating dilawan. Nakita niya yung ano ng pagka-ano ng Duterte. Uy, nakaya pala ng Duterte, kaya pala kailangan natin ng ganitong tapang. 'Di ba? O kaya si Bangag noon, ito si ano, alam naman natin 'yan, hindi yan mananalo sa mga dilawan noon. Ilang beses yan sa naging tumakbo ng pagka-Vice President. Hindi nga mananalo-nalo. Tapos sasabihin niya na kaya niya kahit wala itong mga Duterte noon, dapat hindi na lang siya nakipag-tandem kay Inday Sara. Wow naman, mga idol! Kaya niya. Sirang-sira nga ang pangalang Marcos noon. Kaya nga binoto na rin natin siya dahil sa gold-gold na sinasabi, wealth-wealth. Hanggang ngayon, nabudol din tayo doon, aside doon sa pagtatandem nila ni Inday. Aminado tayo noon. Nabudol talaga tayo dahil kay Inday lang talaga. Kung hindi siya nakipag-tandem kay Inday, ewan ko lang kung mananalo sila pagka-Vice President. Senador, alanganin pa. Manalo siguro, posible, pero alanganin. Alanganin. Dahil sa meron silang mga kasaysayan na hindi magandang naririnig, mga balita, ganun ba? Pangalan ganito, yun talaga yung nakakaano sa kanila. Ngayon, akala kasi natin na dumating yung panahon na magiging presidente at nakipagtandem sa Duterte, yun ang totoo. Imposibleng nanalo dahil kahit nanalo sila, imposible. Di ko ma-imagine. Yun yung mga trolls na akala mo totoo pero ewan ko lang. Kahit yung matagal loyalista diyan, hindi talaga siya mananalo. Alam nila yan ang Duterte, dahil kay Duterte nanalo siya. At alam ng mga taga Ilocano yan. Alam nila yan, imposible. Ano ka, manhid? Alam naman natin ang Duterte napakasulit. Kahit sira-siraan yung Duterte, kasi alam na natin kung paano sila magserbisyo. Kita yung Davao ngayon. O may panibago pa silang bus na parating. May proposal pa silang bus na 20 pangdagdag. Di tuloy-tuloy na yon. May ikot-ikot na lang yung bus nila. Kumpleto na. Dami kasing mga daming sumasakay, laging puno. Davao, only in Davao. Dito nga sa Japan, may bayad. Ibang bansa, ganun din. Ang Davao, wala. Hindi natin alam kung hanggang kailan yan. Pero at least, naramdaman mo, nakatikim ka ng libreng sakay. O, di ba? O, Office of the Vice President, libreng sakay. Di ba? Pagdating sa mga sakuna, mga trahedya, alerto tong Duterte, OBP. Ganun yun. Kita nyo iba-ibang satellite na nakalagay ng OBP. Kaya mabilis ang aksyon. Kasi meron silang mga designated, may mga category sila. Bawat may trabaho. Ito si ano, sa production ka. Sa ganito ka, sa may mga sakuna. Kayo dito, bahala. Ito, driver, engineer, maintenance, ganon. Meron sila. Food truck, ganon. Tapos, halos lahat ng syudad, meron silang satellite. Di ba? Napakaganda ang programa. Kaya tayong mga Duterte, yan sila, itong mga majority, alam talaga nila. At alam nila mismo, kahit itong taga-minority, talagang maganda ang ano ng Duterte. Ayaw lang nila kasi meron silang nasa likod. Ganun lang yun. Kumbaga, ano lang sila ba? Puppet man, mga ganun. Sa pa ba, prangkahan na tayo dito. Hindi naman tayo mga bobo na dito eh. Hindi naman tayo ano dito, mangmang na. Kung wala nga lang social media siguro, hagbay ra, ano sa Tagalog, matagal nang sirang-sira ang Duterte. Sa panahon pa lang ni Tatay Digong noon, hindi pa siya tumakbo ng pagka-presidente, tabring todo sira sa kanila. Yung dalawang senador, number 1. Si Trill at saka si Dil. Yan sila, grabe mag-ano kay Tatay Digong. Gusto ng taong bayan. Kasi alam na mismo ng taong bayan ang Davao kung anong ginawa nila. Di ba? O ngayon, dumaan ang Duterte, nakatikim tayo kay Tatay Digong. Lalo nating hinahanap-hanap. Ganon ang
pakiramdam natin ngayon. Kaya gano'n din ang pakiramdam ng mga senador diyan. Lalong-lalo na sa mga malapit sa puso ng mga Duterte. Cayetano, General ito si Senator Bato, Robin Padilla, lalo na 'yan. Malaki ang niya kay Tatay Digong. Hindi naman sa utang na loob, ang tiwala kung paano mamuno, gano'n 'yun. Nakita natin lahat 'yan, naramdaman natin lahat 'yan na maayos at ginhawa. Hindi man perpekto, 'di ba? Sa 6 na taon, grabe ang ligasiya. Nakita natin 'yan lahat at naramdaman natin lahat 'yan. At proud na proud tayo noon. Ngayon, proud ba kayo? Tapos ganitong nangyayari sa ating konstitusyon, 'di ba? Paano ka magiging proud niyan? Kaya nga -15 siya ngayon. Inday Sara, tuloy-tuloy ang progreso. Plus, plus pa. Taas-taas. Pero wala talagang makaano sa plus ni Tatay Digong. Plus 91% yun, mga idol. Tapos, pinadala lang ng -15 sa Netherlands. Tantita mo naman, mga idol. Pinadala sa Netherlands, sa dayuhan, ng -15 itong ay naku po, ganito ang labanan ngayon, mga Duterte sulid. Kaya tayong mga nagmamahal sa mga Duterte, lalong-lalo na dito sa majority bloc, pinaglalaban nila bayan. Hindi naman pinaglalaban nila yung sarili nila, hindi Bayan ang pinag-usapan niya. Alan Cayetano, respect the Constitution, di ba? Sabi niya. Tapos, ganyan, hinahamon-hamon niyo kapwa senador. Pwede kang magsalita, pero yung ganong parang hinahamon mo, parang akala mo kung sino ka naman. Abogado yan, mga idol. Abogado. Pareho nga sila senador. Siguro matapang lang sila kasi alam nilang na meron silang nasa likod. Tapos itong majority ngayon, nijudihado sila. Wala silang laban. Ganon yun. Kaya yung iba dyan, kasi balita, kasi nakikita na nila, parang nagginigipit na sila. Hirap na sila. Yung iba dyan, parang gusto na rin lumipat. Hanggang saan, di ba? Sige lang, ang taong bayan pa rin ang pipili at magluluklok. Alam na si Senator Alan Cayetano yan. Kaya hindi sila nag-alala. Taong bayan, kahit ma-impeachment si Inday, hindi papayag ang taong bayan. Mas magkakaroon ng determinasyon ang taong bayan sa pinaggagawa nila. Impeachment, pang ilang impeachment na to nag-file sila. Ngayon nakalusot. Ay, ewan ko lang. Pang 10, pang 12 na siguro to. Diba? Para lang wag makabalik ang Duterte, gawin ang lahat. Sira-siraan ang lahat. Ganun. Wala silang maipukul, lalong-lalo kay Tatay Digong. EJK lang. EJK lang talaga. Pero yung mga inosente, wala kang maririnig. Pati sa mga pulis na nawalang buhay, wala kang maririnig. Yung mga adik, gusto nilang ipagtanggol. Isipin mo yan. Isipin yung mabuti, mga idol. Inosenteng tao, inosenteng bata, kadalasan pa naman babae. Pamilya, pinapasok sa loob ng bahay. Patay. Bata, nakita mo na sa damuhan, nakatali pa. Tapos yung mukhang adik-adik talaga. Wala magpabangbuang na nga yung iba para lang hindi mahalata 'Di ba? Grabe ang krimen ngayon. Bumabalik, lantaran na kaya sa Maynila, kita mo umaakyat na sa walang takot. Nakawin lang yung mga laman ng truck. Grabe, wala nang takot ang mga tao, harap-harapan. Kahit alam nila maraming cellphone na kapalibot sa kanila, wala silang takot. Walang sampol Masampulan lang yan ni sino ba ang mayor diyan si Yorme. Tawag lang naman si Yorme, tinatawag lang niya, pinapakita lang niya sa camera. Di obra yung ganun. Bigyan niya ng sampol na mabigat at yung matakot. Walang sampol. Sampulan niya. Doon makita nila yung hinahanap nila itong mga walang takot magnakaw sa loob ng grabe, mga lantaran na. Kahit yung mga pasahero at saka itong nakasunod sa likod, takot din.
Ayaw, grabe, malakas ng loob ng mga dami. Kukuyugin ka pa naman eh. Ganito kalala ngayon mga idol. Pero sa panahon ng Duterte, wala kang subukan nyo. Talaga naman, kahit ikaw dyan, nakahubad ka lang, makita mo talaga. Akala mo, siga-siga ka. Kahit yung mga pulis na pasiga-siga, wala. Kita nyo nung panahon yun, di ba? Sino yun? Yung hippie na dinibdiban. Kasi miyembro pala kayo ng ha? Kutong-kutong eh. Hindi nila alam. Ibang panahon nga ngayon. Kaya sarap ibalik yung ganong pamumuno. Tumino, pati taong bayan, maraming tumino. Kahit yung mga adik-adik dyan, maraming tumino. At nagkaroon ng rehabilitasyon. Maraming sumuko, milyon mga idol. Samantalang itong mga hindi talaga sumuko at hindi maka-move on, kasi yan, negosyo kasi yan. At alam nyo mismo, kayong mga magulang, na itong mga, example, anak nyo man, pamangkin nyo man, asawa mo man, kahit ikaw, alam natin lahat yan, ay hindi maganda yan. Kaso hindi lang talaga kayo makawala. Kaya mag-ingat tayong lahat, mga idol. Yan ay problema ng buong mundo yan, kahit sa Amerika. Hindi lang sa Pilipinas. Kaso may dumaang Duterte at binigyan ng pansin. Tama lang yan. Para sa bayan at ma-preserve ang mamamayang Pilipino. Okay? Ito yung balita ngayon, napakainit. Kaya sana itong paghamon-hamon ni Rapi Tulfo kay Senator Alan, minsan maghunis dili rin, nakalam nyo. Kaya makikita natin to sa susunod na balita. I hope si Senator Alan, ano naman to friendly to professional to, abogado kasi to At alam niya yung mga galawang mga ganyan. Sige lang, we'll see. Kaya ingat tayo mga ka-Duterte sulid, tayong mga taga-suporta ng mga Duterte. Huwag maging marahas kasi ang pangalang dinadala nyo ay Duterte. Kasi solid tayo, supporter. Okay? Huwag magpadala sa emosyon kahit anong mga nangyari nakikita na nito. Parang akala natin talaga namang ginigipit na, parang napupolitika. Sige lang. Nandyan pa ang mga senador natin nakikipaglaban para sa ating bayan at pakikipaglaban para sa mga Duterte. Duterte talaga ang ibalik natin. Okay? Kaya maraming salamat, mag-ingat, good luck, at thank you sa mga nag-follow at nag-subscribe sa atin. At see you mga idol, ingat. Thank you sa lahat. Bye-bye!